Hindi ko maiwasang matuwa, sapagkat ramdam ko ang malaking pagbabago ng pakikitungo ni Sian sa akin. He is sweet, caring and gentleman in just an instant habang nandito kami sa Paris. Inilalaan din nito ang lahat ng oras para sa akin, katulad ng palaging pamamasyal sa magagandang bahaging lugar ng Paris. Pero hindi ko rin maiwasang hindi malungkot at the same time, dahil bukas na ang pagbabalik namin ng Pilipinas. Pero mas nangingibabaw pa rin naman ang labis kong kasiyahan, sapagkat makikita ko na si nanay. Aren't you happy? Narinig kong tanong ni Sian sa akin. Mabilis kong tinapos ang pagsusuklay ng buhok ko at saka hinarap ito. Bakit mo na itanong? Siyempre happy ako, seryoso kong tugon. Ako ang dapat na magtanong sa iyo niyan. Happy ka ba sa akin? Happy ka ba na ikinasal ka sa babaeng hindi mo mahal? Lakas loob kong tanong. Nakita kong natigilan ito at mabilis na nag-iwas ng tingin. Marahas itong napabuntong hininga, ngunit hindi nito sinagot ang tanong ko. Siyempre common sense na lang na hindi nga ito happy sa akin. Hindi na ako dapat na umasa. Siguro kailangan ko na lang maging masaya na ikinasal ako dito, kahit walang involved na love. Maging masaya na lang ako na legal niya akong asawa. Hindi na rin lang ako kumibo. Magkatabi kami sa higaan, ngunit hindi na ako nito kinausap pa hanggang kinabukasan. Hindi na rin namin ipinaalam ni Sian na ngayon na ang flight namin pabalik ng Pinas, para sepresahin sina Ante Fe, Dana, Tito Vergel, at higit sa lahat, si nanay. Ang pagkakaalam kasi ng mga ito, ay may extension pa ang 1 linggong pananatili namin doon. Miss na miss ko na si nanay sa totoo lang. Gusto ko na itong makita at makausap, kaya pagka-uwi ng Pinas ay kaagad ko itong dadalawin sa hospital. Hindi ko maiwasang mapangiti nang sa wakas, ay mamataan ko si Ante Fe at Dana sa sala, at mukhang seryoso yata ang pinag-uusapan ng dalawa. Saglit kong sinulyapan ang katabi kong si Sian, bago humakbang patungo sa kinaroroonan ng dalawa. Hay! Gulat na napalingon ang dalawa, at kapagkuan ay lumapad ang mga ngiti ng mga to. Hey! Welcome back newlywed! How's the honeymoon? Masiglang tanong ni Dana at saka sinalubong kami ni Sian ng mahigpit na yakap, ganoon din si Ante Fe. Okay lang, tipid kong tugon, at saka alanganing ngumitit sinulyapan si Sian. Wala itong kibo. Oo naman anak, kwentuhan mo naman kami, ani Ante Fe. Sure bowl ba na makakabuo na? Pilyong bulong sa akin ni Ante Fe. Pinanlakihan ko ito ng mata, ngunit ngumisi lang ito. Where's dad? Sa wakas ay narinig kong tanong ni Sian. Nasa ospital kuya, tugon ni Dana. Kumusta si nanay? Nasa sabik kong tanong kapagkuan. Hindi ko maiwasang malungkot at mag-alala, nang ikwento ni Ante Fe na mas lalong lumala ang kalagayan ni nanay. Katulad ng sabi ng doktor, may taning na ang buhay ni nanay. Gusto kong pumunta sa ospital ngayon din. Nag-aalala kong saad, ngunit mabilis akong pinigilan ni Sian. Magpahinga ka muna, pagod ka pa, seryosong saad ni Sian sabay talikod at humakbang palayo sa kinaroroonan namin. Wala na rin akong nagawa, kundi sundin ang utos sa akin ni Sian. Nagpahinga ako. Paggising ko ay kaagad akong naligo, at naghanda papunta sa ospital. Hinanap ko si Sian nang mapansin kong wala ito sa kwarto namin. Bago kasi ako nagpahinga kanina, nakita ko pa itong nanunood ng movie sa loob ng kwarto namin. Ate Lorna, nakita niyo po si Sian? Kunot-nuo kong tanong kay Ate Lorna nang mamataan ito sa kusina. Kaaalis lang ineng, saad nito. Ineng kasi ang nakasanayan nitong itawag sa akin. Saan daw po pupunta? Taka kong tanong. Parang sa Cavite yata. May mga dalang gamit. Baka lilipat na kayo at doon natitira. Di ba nga mag-asawa na kayo? Kinikilig nitong saad. Tanda mo pa ba ang sinabi ko sa iyo noon? Na ano po? Na baka nandito sa Maynila ang lalaking para sayo. Natigilan ako at hindi ko maiwasang mapangiti ng mapait. Hindi ko matatawag na para sa akin si Sian. Maaring napasakin nga ang apelyido ni Sian, ngunit hindi ang puso nito. O bakit ganyan ang pagmumukha mo? Ani Ate Lorna at saka lumapit sa akin, at hinaplos ang aking buhok. Umiling-iling lang ako. Sige na po, susundan ko na lang po si Sian sa Cavite, at dadalhin ko na lang po ang iba pa naming gamit doon, pero dadalawin ko na muna si nanay sa ospital. Patakbo kong niyakap si nanay sa kanyang kinahihigaan.
Hindi ko maiwasang tahimik na mapaluha nang makita ang kaawa-awang mukha nito. Kapwa nagulat si Tito Virgil at si Nanay, dahil sa biglang pagsulpot ko doon. Dumating na pala kayo ni Sian. Bakit hindi kayo nagsabi? Si Tito Virgil. Oo nga anak, sabat ni Nanay. Kumusta ka naman doon? Saad ni Nanay at nakuha pa nitong ngumiti, kahit alam kong hirap na ito sa kanyang kinalalagyan. Okay pa sa alright, Nay. Masigla kong tugon. Gusto ko sanang sepresahin si Nanay, kaya hindi namin ipinaalam sa inyo. Si Sian. Kapag kuwan ay tanong sa akin ni Tito Virgil. Nasa Cavite po, tipid kong tugon, habang hinahaplos ang maputlang palad ni Nanay. Baka near-ready niya ang bahay ninyo doon, bagong-bago dahil katatapos lang, nakapahimulsang saad ni Tito Virgil. I know that there's no love between you and my son Isabel, anito at saka umupo sa bakanteng upuan sa gilid ni Nanay. Pero I'm still hoping na magbago ang pagtingin ninyo sa isa't isa. Pasensya ka na kung napilitan kang pakasalan si Sian, but it's for your own good. Natigil ako sa paghaplos ng kamay ni Nanay, ngunit hindi ko magawang tumingin ng direkta kay Tito Virgil. Kung alam lamang nito na mahal ko si Sian, maging ako man sa aking sarili, ay hindi ko inaasahang mababaling ang pagtingin ko sa anak nito. Sa simula pa lang, ay hindi na naging maganda ang pakikitungo namin sa isa't isa, ngunit sadyang mapaglaro ang panahon. Basta na lamang tumibok ang puso ko sa hindi ko inaasahang pagkakataon. Mga ilang sandaling pag-uusap namin, nagpaalam na rin si Tito Virgil dahil may aasikasuhin pa daw ito sa opisina nito. Hindi ko na rin iniwan pa si Nanay. Panay lang ang kwentuhan namin tungkol sa mga masasayang alaala namin noon sa probinsya, noong nabubuhay pa si Tatay. Tanong ko lang po, sino po ang mas love ninyo? Si Tatay o si Tito Virgil? Kapag kuwan ay tanong ko dito. Nakita kong saglit muna itong nag-isip. Mahal na mahal ko ang tatay mo, lalo na at nakikita ko siya sa iyo, pero wala na akong magagawa dahil wala na siya, saad nito. Mahal ko rin ang Tito Virgil mo, dahil siya ang pumuno sa kahungkagan ng aking puso. Pero kung mabubuhay lang sana ang tatay mo, hindi rin naman kami pagtatagpuin ni Virgil. Naiintindihan ko po, saad ko. Ikaw ba, ni minsan ba minahal mo rin si Sian? Nagulat ako sa klase ng tanong ni Nanay. Bakit naman ito naisip ang itanong ang bagay na iyon, kung alam naman ito ipinagkasundo o lamang nila ang tungkol sa kasal namin ni Sian? Natural lang na iisipin nila, na walang pagtingin sa pagitan namin ni Sian. Pagkatapos kong bisitahin si Nanay, ay kaagad din akong naghanda, upang magtungo sa Cavite sa bahay na titirahan namin ni Sian, sa magiging bahay na titirahan namin bilang bagong mag-asawa. Bitbit ko ang ilang mga gamit namin ni Sian. Hindi kasi nito lahat dinala ang mga gamit namin. Karamihan sa mga naiwang gamit ay ang sa akin. Halo-halong emosyon ang bumabalot sa aking dibdib. Habang nag-iimpake, parang gusto kong sumigaw sa tuwa. Dahil sa wakas ay magsasama na kami ni Sian sa iisang bubong. Pero hindi ko rin naman maiwasang malungkot, dahil alam ko sa sarili ko na kaya lang kami magsasama. Ay dahil sa isang sapilitang kasalan. Sa side ko hindi naman ako gaanong napilitan, dahil kahit paano ay may pagtingin naman ako kay Sian, pero kung sa side naman ni Sian, ay masasabi kong napilitan lang talaga ito, kahit pa may kabutihan din itong ipinakita sa akin doon sa Paris. Ang kabutihan nitong ipinakita sa akin doon sa Paris, ay ang maliit na pag-asang baka mabago pa rin ang pakikitungo nito sa akin, habang kami ay nagsasama sa iisang bubong. Ineng, tumawag si Sir Sian. Napaangat ako ng tingin ng maulinigan ko si Ate Lorna, mula sa nakabukas na pinto ng aking kwarto. Napangiti ako at saka mabilis na inayos ang mga dadaling gamit. Baka sasabihin nitong bilasan ko ang pag-iimpake, at nang makarating na ako ng Cavite. Anong sabi? Masigla kong tanong. Nasabi ko kasing papunta ka doon sa kanya, kaso ang sabi niya ay huwag ka na munang tumuloy, kasi bibisitahin niya daw ang kanyang restaurant sa Ortigas. Paliwanag nito. Biglang napawi ang aking mga ngiti. Hindi niya ba nasabing pwede pa rin akong tumuloy sa Cavite? Malungkot kong tanong. Okay lang naman sa akin na hintayin siya doon, at saka isa pa, bahay na naming dalawa ang bahay niya sa Cavite, dugtong ko. Asawa niya na ako, Ate Lorna. Tumango-tango ito at tipid na ngumiti. Naiintindihan kita Ineng, saad ni Ate Lorna. Hindi bale, tawagan mo na lang at kausapin, baka pwedeng pumunta ka pa rin sa Cavite. Mabilis akong umiling.
Salamat na lang po, okay lang naman at saka naiintindihan ko naman siya, dahil medyo nawala na rin siya ng oras sa trabaho niya, dahil nga sa honeymoon namin. Paglabas ni Ate Lorna, naisipan kong lumabas at mag-isang mamasyal, at pagkatapos, ay pupuntahan ko sa ospital si Ante Fe, ito kasi ang nagbabantay ngayon kay nanay doon. Bigla kasi akong nakaramdam ng labis na kalungkutan. Hindi rin kami halos magkausap ni Dana, dahil palagi itong abala sa kanyang pag-aaral. Nagtungo ako sa isang mall at namasyal at kumain ng mag-isa. Balak ko sanang sundan si Sian sa kanyang restaurant, kaso baka sobrang abala ito doon ngayon. Isabel, bigla akong napaangat ng tingin, nang marinig ko mula sa aking harapan ang pamilyar na boses. Rigor, kumusta ka? Ang nakangiting wika ni Rigor, habang mataman nakatitig sa akin. Hindi ko alam kung paano ito kakausapin. Tanda ko pa noon kung gaano itong nagmakaawa na huwag kong hiwalayan, at huwag pakasalan si Sian. Pwedeng umupo, nag-aalang ang tanong nito. Sige, umupo ka. Taranto kong saad. Mabilis naman itong naghila ng upuan, at do'y umupo. Kumusta ka? Kapag kuwan ay muling tanong nito. Okay lang, saad ko at ibinaling ang tingin sa platong nasa harapan ko ngayon. Isang katahimikan ang namagitan sa amin, bago ko narinig ang pagsasalita nito. Isabel, inaamin kong hindi nagbabago ang pag-ibig ko sa iyo, kaya kung hindi ka man masaya sa piling ni Sian, maaari mo akong balikan. Nagulat ako sa sinabi nito. Nakaramdam ako ng kaunting awa dito, dahil nakikita ko sa mga mata nito ang labis na lungkot. Masaya ako sa piling ni Sian. Huwag kang mag-alala, saad ko nang nanatiling nakayuko. Bakit hindi ka makatingin? May pagdududang sa pagtatanong nito. Bakit nag-iisa ka lang? Bakit hindi mo kasama si Sian? Hindi ba bagong kasal kayo? Sunod-sunod nitong tanong, bagay na hindi ko alam kung paano sagutin. Sa mga sandaling iyon ay nagangat ako ng tingin, subalit mabilis ko ring iiniwas ang mga mata ko, nang makita ang mapagdudang mga titig nito. Busy siya sa trabaho, saad ko at pinigilang maiyak. Sinasabi ko na nga ba? Galit na napatayo si Rigor. Ano, mas uunahin niya pa rin ang trabaho kaysa sayo na asawa. Tumayo na rin ako upang pakalmayan ito. Hinawakan ko ang mga kamay nito, at nalalayang makaupo pabalik. Kung ano man ang mangyayari sa relasyon namin ng asawa ko, labas ka na doon Rigor. Mahinahon kong saad. Pasensya ka na, pero wala kang karapatan sa akin. Nakita ko ang pagtatagis ng mga bagang ni Rigor dahil sa sinabi ko. May karapatan naman ako sa iyo noon, dahil ikaw ang girlfriend ko, pero sa isang iglap, bigla ka na lang nagpakasal sa iba, may himig na hinanakit na saad ni Rigor. Sa'yo na rin nanggaling, girlfriend mo ako noon, pero hindi na ngayon dahil kasal na ako sa iba. Kaya wala ka ng dahilan para umakto pa ng ganyan, saad ko sa mahinahong tono, pero sa loob-loob ko, awang-awa ako kay Rigor. Ano pa ba ang magagawa ko, kung mas matimbang sa puso ko si Sian? Pasensya ka na, hindi ko lang talaga maiwasan, malungkot na tugon ni Rigor. At kapag kuwan ay hinawakan nito ang mga palad ko, na nakapatong sa ibabaw ng mesa. Sabihin mo lang kung hindi ka masaya sa piling ni Sian. Handa akong tanggapin kang muli dito sa puso ko, anito at saka tumayo, at walang lingon-likod na nagmarcha palayo sa kinaroroonan ko. Sian TOV. Mabilis akong tumalikod, at humakbang patungo sa kinaroroonan ng kotse ko, nang makitang palabas na si Rigor sa restaurant na iyon. Pinilit kong umuwi sa bahay ni Daddy, kung saan naruroon si Isabel kahit marami pa akong gagawin sa restaurant. Inaamin kong nahihiya akong aminin sa sarili ko na miss ko na rin ang asawa ko, kaya napagdesisyonan kong umuwi upang sana sunduin ito doon, at iuwi na rin sa wakas sa magiging bahay namin sa Cavite. Ngunit noong sabihin ni Ate Lorna na lumabas ng mag-isa ang asawa ko, ay mabilis kong pinaharurot ang sasakyan ko, upang sundan ito at mabuti na lang ay nagtagumpay akong masundan ito, subalit hindi ko inaasahang makikita ko itong kasama ang dating nobyo nitong si Rigor. Nang makita kong nakaalis na si Rigor, umalis na rin ako kaagad, at hindi ko na hinintay pang makalabas si Isabel mula sa restaurant na iyon. Napabuntong hininga ako habang nagmamaneho. Alam kong wala akong karapatang magselos, pero ano ba ang magagawa ko, kung iyon ang nararamdaman ko noong makita kong kasama ng asawa ko si Rigor. Alam kong sa papel lang kami mag-asawa, at ako na mismo ang nagsabi dito na maaari pa rin itong gawin ang lahat ng nais nito,
at kasama doon ang patuloy na pakikipagkita kay Rigor. Pagdating ng bahay ay mabilis akong nagtungo sa aking minibar, upang kumuha ng alak. Mag-isa akong tumungga ng alak, at tahimik na nagmuni-muni. I know how badly I treated Isabel. But it doesn't mean I don't love her. I silently love her. And I don't have the courage to tell her my feelings, because I don't wanna be hurt. Alam kong si Rigor lang ang lalaking mahal nito, at dahil sa kasunduan ng mga magulang namin na magpakasal, ay napilitan lang itong pakasalan ako. God knows how happy I am, noong sabihin ni Tita Regina ang tungkol sa kasal. I still thankful dahil sa isang gabi na nakasama ko si Isabel sa kondo ko, dahil iyon ang naging daan upang pakasalan ito, kahit pa wala naman talagang nangyari sa pagitan naming dalawa. Simula nang naging kasunduan na iyon, ay mabilis ko namang tinapos ang relasyon namin ni Rebecca. Alam kong marami kaming pinagsamahan ni Rebecca, at ganoon na lamang ang pagwawala nito noong subukan kong makipaghiwalay dito. Naging sekreto ang relasyon naming dalawa noon. Alam kong nasa tamang edad na ako, at hindi pinagbabawalang makipagrelasyon, pero mas pinili ko pa rin ang maging pribado ang relasyon naming dalawa. Lingid pa nga sa kaalaman iyon ni Daddy at ni Tita Regina. Ang buong akala ng mga ito, ay wala pa akong nakakarelasyon. Ngunit, sapat na daw para dito ang ipagpatuloy pa rin ang relasyon naming dalawa, kahit kasal ako kay Isabel, dahil alam naman daw nito na hindi namin mahal ang isa't isa ni Isabel. Kung alam lang nito, kung gaano kabilis naglaho ang pag-ibig ko dito dahil kay Isabel. Muli akong nagsali ng alak sa baso, at inisang lagok yun. Ilang sandali lang ay nakaramdam na rin ako ng kaunting pagkahilo, kaya kaagad kong hinilot ang sentido ko, at dahan-daang tumayo mula sa kinauupuan kong rotating bar stool, at humakbang patungo sa kwarto ko. Kagyat akong huminto sa paghakbang, upang silipin ang wristwatch ko. Isang oras din pala ako sa loob ng minibar ko. Nagpatuloy ako sa paghakbang patungo sa kwarto ko, at saka dahan-daang ipinihit ang seradura ng pinto ng aking kwarto, ngunit napahinto ako sa pagpihit ng mapagtanto kung nakalock iyon, mahina kong pagmumura. Mabilis kong kinapa ang dalawang bulsa ng pantalon ko, nagbabaka sakaling nandoon lamang ang susi. Sa pagkakaalam ko, hindi nakalock iyon, ngunit nakakapagtakang nakalock na iyon ngayon. Hindi ko ugaling mag-lock upang malayang makapasok ang kasambahay na tagalinis sa loob. Sir, ano po ang hinahanap nyo? Bigla akong napalingon nang marinig ang boses ng kasambahay, na naka-assign sa paglilinis ng kwarto ko. Susi. Ay hawak po ni Ma'am Isabel. Napakunot ang noo ko. Si Isabel. Wala siya dito, paanong hawak niya? Ibinigay ko po kay Ma'am kanina. Kanina lang po ay dumating siya dito, dala niya ang iilan niyong mga gamit. Napaawang ang mga labi ko, at saka bigla kong naramdaman ang di matatawarang kasiyahan mula sa puso ko. Really ha? Nakangiti kong saad. Hindi ko akalain na magpupunta ito dito sa Cavite. Where is she? Nasa sabik kong tanong. Nasa loob na po ng kwarto ninyo, tugon ng kasambahay. Sige po, ipagpapatuloy ko na po ang ginagawa ko sa sala. Mabilis akong tumango, at saka sunod-sunod na kumatok sa pinto ng kwarto ko. Mga ilang segundo rin bago bumukas iyon, at tumunghay sa paningin ko ang malaanghel na kagandahan ng asawa ko, at mukhang galing pa ito sa pagtulog, dahil sa sabog nitong buhok, at bahagya pang naghikab sa harapan ko habang nakapikit.